lahat ng grupo, lahat ng sikta, lahat ng mga denominasyon o relihiyon, anuman ang inyong paniniwala, anuman ang inyong political affiliation, anuman ang inyong organisasyon, kung kayo ay naghahangad ng isang tunay na pagbabago sa ating bansa, at kung kayo ay tunay na nagmamahal sa mga Duterte, lalong-lalo na ngayon ang ating pinakamamahal na Inday Sara, panahon na ito na tayo ay magtipon-tipon. Kalimutan na natin ang ating mga hidwaan. Kung hindi maiwasan na mayroong hindi pagkakaunawaan, nakita natin dito kung paano nagkapatawaran ang Banateros, Rabimar, Mabista. Yan ay halimbawa lamang. Kaya ngayon, kalimutan na natin kung ano ang ating organisasyon. Wala nang KOGC, wala nang anumang reliyon, wala nang isa tayo. Tayo ay mga Pilipino. Diyan tayo magkaisa. Kaya kung ikaw ay tunay na Pilipino, may malasakit at pagmamahal sa bansang ito na patuloy na ginagahasa ang karapatang pantao ng administrasyon ni Marcos Jr. Nandito tayo manawagan sa isang mapayapang paraan na bumaba na si Marcos sa kanyang posisyon. Brother Ricky, magandang gabi po sa lahat, sa mga minamahal naming kababayan, mga kapatiran na nagsakripisyo sa gabing ito kahit umuulan. Nandito kayo mga kapatid para makiisa, at ang laban na ito ay hindi lamang laban ng KOGC. Ito ay laban nating lahat, laban ng mga Pilipino na inaapi. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat. Kaya sa gabing ito ay formal po naming inanunsyo, katulad ng sinabi ni Ka Eric, na ang lugar na ito, mga kapatid, ay tatawagin natin Kampuhan ng Bayan sa Liwasang Bonifacio. Palakpak naman dyan! Ang ibig sabihin, hindi lamang para ito sa KOGC, lahat ng grupo, lahat ng sikta, lahat ng mga denominasyon o relihiyon, anuman ang inyong paniniwala, anuman ang inyong political affiliation, anuman ang inyong organisasyon, kung kayo ay naghahangad ng isang tunay na pagbabago sa ating bansa, at kung kayo ay tunay na nagmamahal sa mga Duterte, lalong-lalo na ngayon ang ating pinakamamahal na Inday Sara, panahon na ito na tayo ay magtipon-tipon. Kalimutan na natin ang ating mga hidwaan. Kung hindi maiwasan na mayroong hindi pagkakaunawaan, nakita natin dito kung paano nagkapatawaran ang Banateros, Rabimar, Mabista. Yan ay halimbawa lamang. Kaya ngayon, kalimutan na natin kung ano ang ating organisasyon. Wala nang KOGC, wala nang anumang reliyon, wala nang isa tayo. Tayo ay mga Pilipino. Diyan tayo magkaisa. Kaya kung ikaw ay tunay na Pilipino, may malasakit at pagmamahal sa bansang ito na patuloy na ginagahasa ang karapatang pantao ng administrasyon ni Marcos Jr. Nandito tayo manawagan sa isang mapayapang paraan na bumaba na si Marcos sa kanyang posisyon. At mga kapatid, ito pa,
Napaka-memorable ang panahon na ito. Bukas po ay pagdiwang ng KOJC ang ika-39 na taon na pagkatatag nito. 39th year anniversary ng KOJC. Alam mo ninyo, mula nang itinayo ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang anak ang paglilingkod nito, mula noon hanggang ngayon, hindi huminto si Satanas sa pag-uusig sa paglilingkod na ito. Kung mayroong galit at umuusig, umaapi sa paglilingkod na ito, ay walang iba kundi si Satanas at ang kanyang mga anak. Kaya alam namin na ang laban na ito ay spiritual, na ngayon ay nagmamanifest na sa physical. Ngunit itong tandaan ninyo, ang aming pinakamamahal na pastor at ang buong Kingdom Nation, hindi kami yuyuko sa anumang uri ng pang-aabuso. Hindi kami susuko sa anumang uri ng injustices. Nakaalay na po ang aming buhay. Ilang araw na hinahanap nila si pastor. Patuloy namin sinasabing wala si pastor dyan. At nakita na natin ngayon kung ano talaga kailang plano. Kaya mga kapatid, kaya na sinabi ni Brother Eric, in-explain niya kanina kung ano ang kailang game plan. Mga kababayan, panahon na para gumising tayo. Hindi lang ito para sa KOJC, kundi ito ay para sa bayang Pilipinas. Kung kayo ay magbulag-bulagan at patuloy na hindi tatayo at patuloy kayo magbingi-bingihan, maging kawawa po ang bansa natin. Kaya ulitin ko, panahon na ito na para tayo ay magkaisa. Magpatawaran tayo, kalimutan ang anuman hindi pagkakaunawaan. Bukas dapat sana ay nasa katedral kami sa Davao. Ngunit anong ginawa ng kapulisan natin? Kinupkop nila ang aming katedral at hindi na kami pwedeng pumasok para malayang magpuri at magsamba sa Ama. Ano yan? Yan ay paglaban sa aming karapatan sa malayang pagsamba at pagpupuri. Ganon ang pang-aabuso na ginawa ni Marcos at nakikita ninyo ngayon. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, tayo po ay manalangin. Sapagkat alam natin na kung wala ang kapangyarihan ng Ama, ay wala po tayong magagawa. Kaya taas natin ang ating mga kamay at tayo'y manalangin na ang kanyang kapangyarihan ang siyang maghahari sa ating kalagitnaan. Dakila at makapangyarihan naming Ama, ang aming Panginoong Kristo na may likha ng lahat ng bagay, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pong kabutihan, sa inyong pong pag-ibig. Maraming salamat po, Ama, sapagkat sa kabila ng ginawang pang-api sa Kingdom of Jesus Christ, wala pong puot, walang hatred na nanahan sa aming mga puso, kundi ang pagpapatawad, pag-ibig sa aming kapwa, sapagkat yun po ang itinuro ng aming pinakamamahal na pastor. Kaya Ama, dalangin po namin na dinggin po ninyo ang aming mga kahilingan. Dalangin po namin ang katarungan. Dalangin po namin ang justisya, hindi lamang para sa KOJC, kundi para sa bansang Pilipinas at sa lahat ng mamamayang Pilipino. Pagpalain po ninyo ang aming bansa, pagpalain po ninyo ang mga kababayan naming Pilipino, na kami ay lalo pang magkakaisa
na hindi kami magkawatak-watak para labanan ang kasamaan, kasinungalingan, kadiliman at pang-aapi. Kaya Aba, sa gabing ito, patuloy po namin iniaalay sa inyo ang aming pagtitipon na ito upang hilingin sa inyo ang inyong kapangyarihan na siyang mangunguna sa amin, sapagat alam namin, Ama, kung wala kayo ay wala po kaming magagawa sa aming sarili. Itong lahat ay aming idinadalangin at isinasamo sa inyong dakila at makapangyarihan pangalan, ang aming Panginoong Jesucristo na may likha ng lahat ng bagay. Amen. Amen.